Mapagpalang araw mga kababayan, eto reaksyon ko lang mga kababayan, etong matinding naging debate patungkol po dito sa West Philippine Sea ni Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Marcoleta, na alam naman natin na hanggang ngayon ang ating presidente patuloy ang kanyang paninindigan sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Yan ang ating Pangulo. At syempre, ang isa ring kilalang may advokasya patungkol po dito sa karapatan at pagtatanggol sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Jose Antonio Goytia or Capep, na pareho sila at ang ating ilang senador naninindigan din sa karapatan natin, na alam naman natin mga kababayan na may karapatan tayo dyan at kailangan ipaglaban natin kung anong meron tayo, di ba? Pero ito mga kababayan, reaction na natin, panoorin natin itong pinagsasabi ni Marcoleta at kung paano ipinaliwanag ni Kiko Pangilinan. Panoorin natin mga kababayan. Again, I don't see the point. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Would the Honorable Senator agree that in law, a claim to land or waters must be defined by metes and bounds? We already have an arbitrary ruling in our favor. So the metes and bounds is no longer debatable. The arbitral ruling has awarded the Philippines and recognized our claim vis-a-vis China. It has rejected China's 9-line, 10-line, 9-line claim and has upheld the Philippines' position that what China is doing within the exclusive economic zone of the Philippines is illegal. Tama. And therefore, the debate as to whether there are metes and bounds is moot. We can debate until kingdom come, but that will not change the arbitral ruling in our favor, Mr. President. I beg to disagree. I would like to believe that there has not been any specific computation or coordinates of the West Philippine Sea. For the indulgence of our colleagues who were not here at the 19th Congress, we had a long discussion on the floor approving the baseline, Philippine Baseline Maritime Zones Act. So meron na po tayong approved and signed by the President. It was the Philippine Baseline Law and the Philippine Archipelagic Sea Lanes. Yung ban China, meron silang coordinates? Yung 9-line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh. Dito po nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Nakala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Ewan ko ba, nagtataka talaga ako dito kay Senator Marcoleta, no? Na hindi man alam niya, since na naging senador itong si Marcoleta. Tanong ko kayo mga kababayan, kailan nagsalita ito sa karapatan natin sa West Philippine Sea? Tanong ko lang sa inyo. Kahit kailan, hindi nagsalita yan ng kahit man lang pampalubag loob sa mga kababayan natin nakikipaglaban at naninindigan sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Lagi niyang ibinababa yung yung pag-asa natin mga kababayan. Ano lagi sinasabi? Hindi naman, wala naman yan, wala naman tayong dyan hindi wala pa namang maayos na usapan diyan at sinasabi niya nga na hindi pa natin alam kung ano talagang atin diyan. Bakit ka magsasalita ng ganun? Imbis na manindigan tayo, alam ni Senator Marcoleta kung ano ang meron diyan sa West Philippine Sea. At syempre alam naman natin, mga Duterte ito, mga nasa mga kaalyado ng mga Duterte ito. Kaya kung ano man ang sasabihin nito against sa mga Chinese, alam naman natin, anong mangyayari ngayon sa mga kaalyado niya? Mapapansin ngayon siya. At baka doon sa magkakaproblema. Kaya siya ay naninindigan dito sa West Philippine Sea, kanya laging tinututulan kung ano man yung mga argumento na meron dito. Di ba? Kaya ako nagtataka lamang, Senator Marcoleta, ikaw ba talaga ay Pilipino? Ikaw ba talaga ay nagmamahal sa bayang ito? Kasi kung ganyan lang ang pinagsasabi mo at ganyan lang lagi kang kontra, kahit nung nasa Congress ka pa, kontra ka na dyan sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Sana man lang, makitaan ka man lang
na pinapagaan mo, pinapalakas mo ang loob ng mga bawat Pilipino sa karapatan na meron tayo dahil alam naman natin na ang West Philippine Sea na yan ay mahalaga sa ating mga Pilipino dahil unang-una dyan marami tayong mga mangingisda na naghanap buhay dyan at kung tayo malaya na nakakapangisda dyan sa West Philippine Sea, gagaan ang buhay ng bawat Pilipino dahil dadami ang isda, dadami ang pag-aangkat at syempre maraming mga resources na pwede nating makuha dyan dahil malaya tayo dyan. Pero hindi mo naisip yun. Para bang iniisip mo, parang itong iniisip nito ni Marcoleta. Parang okay lang ba sa'yo, Senator Marcoleta, na hanggang dito na lang tayo, wala tayong pag-angat dahil may mga katulad ninyo, pinipigilan nyo yung mga bagay na meron tayo na dapat sana ito'y karagdagang sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Real talk lang, Senator Marcoleta. Paano ka naging senador? Paano ka ibinuto ng sambayan ng Pilipino kung ganyan lang din naman na sana man lang ipaglaban mo kung ano ang meron at karapatan natin dito. Hindi puro lagi kang kontra. Ilan lang kayo na sumusuporta? Ilan kayo, senador na sumusuporta? Nakakahiya kayo dahil ilan lang kayo mga sumusuporta. Samantalang halos lagpas kalahati ng senatorial ang sumusuporta sa West Philippine Sea. Kayo yung mga hindi bumoto sa resolusyon na yan patungkol dito sa pinagagawa ng Chinese Embassy. Diyos mio Marimar, nakakaya kayo maging Pilipino. Real talk lang, walang pikunan, walang balat sibuyas. Senator Marcoleta, ang gawin mo, Senator Marcoleta, eto real talk lang. Ang pagtuunan mo ng pansin, yung pinangako mong 2,000 sa Meralco, asaan na hanggang ngayon, nga na. Buti pa si PBBM, sabi niya, pangarap na 20 pesos na bigas, natupad na. Ikaw, matatapos na, papasok ng 2028, nasaan na yung 2,000 na Meralco mo? Wala. Bye-bye.